doon, walang tao. Puro kuliglig lang yung naririnig natin, guys. So, ito nga pala yung bahay namin. Guys, wala ditong kababalaghan. Hindi ito Regal Shocker o kaya naman Shake, Rattle and Roll. Grade 16 episode po ito. Oh no! Ayan yung maganda nilang grand chandelier dito. Nawala yung bumbilya niyang mala Swarovski, made from Italy. Anyway, wala din namang silbi dahil walang power dito. Ito yung ilaw ng kwarto, pero di yan umilaw kagabi. Yan o, ang ganda guys, ang kabundukan. Diba? Talagang tahimik eh. Kaya nga naman nagustuhan ko siya. Tahimik. Nung nakita ko yung mga photos nito sa Facebook, sad to say, talagang natanso si Greymon 16 guys. Sorry for the word, pero natanso tayo. Oh no! Naranasan nyo din ba yung isang bakasyon na inaakala nyong magbibigay ng serene, stress-free, and relaxing experience sa inyo at sa pamilya nyo? Wow! Yun pala ay mauuwi lang sa matinding pagkadismaya, traumatic experience, o bangungot na talaga namang isusumpa nyo. Wow! Well, kung ganon, parehas lang po tayo. Stay tuned lang kayo and ibabahagi ko dito ang buong kwento. Para naman habang maaga, makaiwas na din kayo, lalong-lalo na yung di pa nakaka-experience ng ganito. Grabe guys, hindi na tayo nakapagsuklay kasi hindi uso ang salamin sa rancho. Wow! Tingnan nyo to. Walang katao-tao. Hanggang doon. Naghahanap nga akong tindahan pero walang tao. May mga naggagandahang kabundukan dito. Napakatahimik, di ba? Actually, yan ang gustong-gusto ni Grade 16. Kaya naman naisipan natin mag-book ng isang buong rancho. Wow! Para paminsan-minsan matikman naman natin yun buhay ng isang hasyendero. Oh no! Less stress at very relaxing. Kaya lang, mukhang mai-stress tayo ng gusto dito. Wala yata tayong makitang ilaw. Well, good luck na lang sa atin mamayang gabi. Ang liit na nga ng pool, di man lang nilinis. Ayan o, napakadungis. Sino ba naman magtsatsagang maligo dyan? Saan ang security natin dito? Eh kaya nga pinili ko to against their bamboo house dahil may enclosure. Eh wala naman palang silbi yung bintana at mga pinto nito. Oh no! May enclosure. Pero hindi naman natin masara. Ito nga hindi na mabuksan eh. Na ano yan, kasi mali po yung nagpakiyaw po. Hindi na mabuksan. Pakiyaw talaga siya, yung madalian ng trabaho niya eh. Namputya, walang tubig ang gripo, mapalababo hanggang sa banyo. Maliwanag pa yung lighter ko sa mga ilaw na kinabit nila dito. Di man lang kami sinabihan na ganito pala katindi ang sasapitin namin dito. Punta dito, hindi na uulit talaga. Baka magkaroon dito ng may sawa massacre, wag niyo antayin. Oh. Parang nawala na yata sa matinong pag-iisip ang may-ari nito ha. Sorry for the word, pero tukmol ang salitang nababagay sa inyo. Akala ko pa naman dati guys, lahat ng travel vlog ay masaya. Well, mali pala ako dahil meron din frustration and disappointment. At yun, less stress at relaxing na sinasabi ko. Okay. Total stress lang inabot ko. And that is courtesy of Rancho Ino.
tapos may 2.5 kayo na down. Ang kinumpute niya po yung total na 4.8. Isa, laki ng disappointment naman namin ate. Dapat nga bawasan pa niya kami. Hindi naman po sa inyo lang kami nagka-encounter ng gano'n. Marami po talagang guys na naiko-complain po, pero kami pong caretaker ang napuputukan. Ay, ba't hindi na-improve? Hindi. 55 kilometers away from Manila o katumbas ng 2 hanggang 2.5 oras ng biyahe, mararating natin ang abandonadong Rancho Ino. Wow! Para magpatiwakal, magpapawis sa sobrang init, at magpakamatay na rin sa takot at sobrang nerbiyos sa gabi. Hi guys, dito na tayo sa Nanay Minda's parking. Ito yung jump off point natin going to Rancho Ino. Hindi kasi natin kakayanin guys yung trail dahil talagang malubak, lalo na pag inabot tayo ng ulan, maputik. So ito yung parking area ni Nanay Minda, super laki. Actually tayo palang yung guest ngayon. Stay tuned lang kayo and tignan natin kung ano yung kapalaran natin dito sa Rancho Ino. Oh no! Bibiro-biro ang pagpasok dito guys dahil kailangan nating sumakay ng 4x4 nang may layong 1.2 kilometers mula sa designated parking nito hanggang sa mismong rancho. Wow! Anyway, no problem po sa atin dahil part of adventure ito. Ang nakakainis lang sa parking pa lang, ipinakita na ng may-ari kung gaano ito ka-irresponsable. To the max na 1.5 hour lang naman kami pinag-antay nito, na akala mo ang galing-galing kausap sa umpisa. Dahil na rin sa mga buladas nito. Siyempre hindi nagaanan ng 4x4 na mga nagsaservice sa atin. And kung ordinaryo lang po yung sasakyan nyo, mapapahiya sigurado yan dito. Lalo na sa condition ngayon guys. Katatapos lang ng ulan kagabi, kaya maputik ngayon. And ito yung Sitio May Sawa. Balik na po tayo sa ating accommodation. So far, another adventure na naman yung na-unlock natin. Yung guys, napakatarik. Siguradong balahaw ang naabutin natin dito. Ito na guys, papasok na po tayo para sa ating bagong experience. Ang worst experience ni Greymund 16 sa loob ng rancho. Yun inaakala naming relaxing, chill, serene, and stress-free na staycation sa ranchong ito, yung makabuo ng another good memories. Total stress ang inabot ko pagsapit ng dilim guys. Dahil na din sa matinding misrepresentation at mga buladas ng irresponsableng may-ari nito. Kaya naman ngayon, nandirito tayo.
ako nakatulog dito, ate, anong magdamag. Ang mura ng ano ngayon, ang mura ng Lazada and Shopee ngayon para sa mga solar light. Opo. Hindi naman sa Pasensya na po. hindi naman sa judgmental tayo sa mga taga-Tanay. Actually, mababait nga sila. Alam ko po Pero yan. kung bago ka sa lugar, makakatulog ka kaya. Eto, actually, pinagpilian ko to, tsaka yung Pakabila. ang pangalan nito, bamboo house. Pinili ko to kasi bakit? May enclosure eh. Yung bamboo house open, ito may enclosure. Pero hindi naman natin masara. Ito nga, hindi na mabuksan eh. Oh. Na ano yan, kasi mali po yung nagpakiyaw po. Hindi na mabuksan. Pakiyaw talaga siya, yung madalian ng trabaho niya eh. Bakit? Kaya hindi masyadong ayos pulido yung pagkakagawa. Oh, bakit ko to pinili? Dahil sa enclosure. Actually, mas maganda doon eh, relaxing, tsaka maganda yung amenities doon. May malaki yung pool. Pinili ko to kasi may enclosure. Ngayon, sabi niya, wala man lang ventilador yun ha. So, nagpaypay ako magdamag dito. Ano na lang po siguro kayo maggamit na pagputosan lang din. Oo nga. Sinasabi ko lang din sa'yo para maparating mo sa kanya. Kawawa ka dito dahil mapuputukan ka dito ng mga bisita. Na ano namin, na nga rin yung walang lock yung mga Oo. open yung sa bintana. Walang lamig, sabi niya malamig. Puro misrepresentation yung ginawa niya eh. Kasi po dito talagang Wala. masasabi ko po mainit po talaga. Oo. Sana nag-provide siya ng screen. Sa cabinet to, mainit po talaga dito. Ilang buwan po kaming tumerito bago kami pinalipat sa sarili namin yung bahay. Provide ng electric. Nag-suggest na po kami, tsaka nag-suggest din po. Nag-suggest na din po kami ng dagdag stoplight. Sa ano, kasi gusto nga po din namin na maliwanag po buong ground. Kaso ang Baka magkaroon dito ng pupunta dito, hindi na uulit talaga. baka magkaroon dito ng may sawa massacre, wag niyo antayin. Oo. Dahil kung ito talaga ang idea at vision nyo sa lugar nyo, yung Malarigal Shaker o Shake, Rattle and Roll ang tema nito. Wala naman masama, kaya lang, hinheads up nyo man lang sana yung mga nagiging guest nyo. Para nakakapaghanda naman kahit papano, hindi yung binobola-bola nyo para lang makakuha kayo ng customer nyo. Alam mo ate, mas pangit pa dito yung mga tinutuluyan ko. Kasi mahilig ako sa talagang Adventure ba? Oo, pero nandun yung basic needs ng ano, may ilaw, may tubig. Mas kubo rito ha, mas siksikan, mas maliit, mas kubo. Kasi kaya ako nga pumunta ng probinsya para i-enjoy yun, hindi mo na-enjoy sa city, sa Manila. Siyempre dapat probinsya feels din yung pupuntahan mo. Kung nag-iinarte ako, hindi mo ako makikita ngayon dito. Oo nga po, halata ko nga po kahapon parang gusto nyo na po mag-back out. Minsan naman inayos niyo. Kasi mura na ngayon yung ano, yung mga solar lights eh. Marami po dito yung solar light. Ayan, magposte-poste lang siya. Hindi naman niya kailangan tadtarin yan. On some strategic point, gaya nitong entrance mo ng sana, nakikita mo yung pumapasok. Stoplight kasi lang yung dating caretaker po dito. Pinabayaan po yung mga stoplight. Sana naman hindi siya nag-provide ng ventilador. Sana nabubuksan namin to. At may screen siya. Kasi syempre nasa farm tayo. Hindi natin maiwasan yung mga insekto. Maraming iba't ibang klaseng insekto dito. Parating ko po yan. Kasi nung makaraang guest din dito, nagano din po siya ng ano din para makarating din sa amo. Pinarating namin sa amo namin pero wala. Sumakit ang ulo natin dito actually. Tapos yung tubig nyo, on and off yung tubig nyo. Oo, maya pa na Tingnan mo naman yung ilaw na yan. Anong klaseng liwanag mabibigay niya? May maliwanag pa yung lighter ko. Ayun, nag-GoPro nga ako kagabi. Wala akong makita eh. Wala akong makita sa video, honestly. Nag-iihaw. Yung uling lang nakikita ko, yung nag-iihaw. Hindi ko makita eh. Nag-bonfire. Yung bonfire lang nakikita ko. Yung mga nakapalibot sa bonfire, wala. Kasi madilim talaga yung place. din po inaano ko, mas maliwanag pa siguro yung ilaw ng electric fan dyan. Ang mura na ng ano ngayon no, sa Shopee at sa Lazada. Hindi po to endorsement ha. Baka naman Shopee and Lazada. Wala po tayo ini-endorse. Wala tayong ini-endorse dito. Ito yung grand chandelier nila. Oh. Kasi po
Kaya lang, wala namang bumbilya eh. Yung Swarovsking bumbilya, wala. Yung made in Italy. Yan. May mga naggagandahang kabundukan dito. Napakatahimik, di ba? Actually, yan ang gustong-gusto ni Green 16. Kaya naman naisipan natin mag-book ng isang buong rancho. Para paminsan-minsan matikman naman natin yun buhay ng isang hasyendero. Less stress at very relaxing. Kaya lang, mukhang mai-stress tayo ng gusto dito. Yung napakatahimik guys, ha? Tingnan nyo. Puro puno. Ang gaganda ng natural landscape ng lugar. Kaya lang, wala yata tayong makitang ilaw. Well, good luck na lang sa atin mamayang gabi. Napakaganda guys ng place nila. Napakalaking potential. I really love the place. Ito yung kanilang cabin. One of their cabin here. Yan. Actually, meron pang isang accommodation doon, which is yung bamboo house naman. So, dalawang malaking accommodation to guys, na good for big groups. Ito yung grounds ng cabin house. Yan yung cabin house. Ito yung grounds niya hanggang dun sa tulay na yon. And yung nakikita nyo yan sa gitna hanggang dun sa may bakod na yon is common grounds yan. And after ng bakod, dun naman yun bamboo kubo. Tara, puntahan natin guys. Ganda oh. From here, napapalibutan tayo ng mga kabundukan. Meron ditong mga horse na pwede daw natin sakyan as per ng may-ari. Ayun. Ito nga palang horse na to, ito yung galing bukal pa daw yan. So dyan ang gagaling yung supply natin ng tubig. Actually, isa yung tubig sa nagpa-stress din sa akin dahil mas madalas naman ng tubig kaysa sa meron. Oh no! And kung tubig naman guys ang pag-uusapan, siguradong mas madami pa yung pawis na lalabas sa atin sa sobrang init kesa sa tubig na lalabas sa gripo. Oh no! So ang nilang bamboo house, which is maganda rin. Ito yung common grounds ng dalawang rancho. Dito sila nag-horseback and kung ano-ano pang farm activities. So sooner baka magkaroon ng mga hiking activities dito sa bundok yan guys eh. Dumating kami guys, wala man lang mahigaan sa attic. Mukhang yung mga blanket ay nirecycle lang matapos gamitin ng ibang guest. Oh no! Bahala ka kung maglalatag ka dahil nakabusalsal pa ito sa lalagyan. Sa bagay, di naman natin masisisi dahil nag-iisa lang po ang tao nitong napakalaking rancho. Oh no! Yes, tama po ang narinig nyo. Nag-iisa lang si ate dito na talaga namang inabuso ng husto. Kaya kung magkakaroon ng aberya sa gabi dito guys, asahan nyong walang magagawa ito. Kaya't magdasal na lang po tayo. Ate, mahaba ang pasensya mo ha. Shout out sa'yo. Kailangan po eh. Pero pag patuloy ka na sila lalayasan ko to rito sa show. Bahala yung gusto ng hayop na yan. Hindi ko lang kinuhaan ng kasama dito. Hindi ko kakayanin. Dapat man lang may lalaki man lang na naka-duty dito kahit pang gabi man lang. Wala siyang pailaw. At least mayroong responsable, di ba? Eh, hindi mo kaya magpahilaw, kumuha ka ng stop na pang gabi. Kahit yung man lang maibigay mo sa guest na may umiikot dito.
Akala ko pa naman dati guys, lahat ng travel vlog ay masaya. Well, mali pala ako dahil meron din frustrations and disappointment. At yun, less stress at relaxing na sinasabi ko. Okay. Total stress ang inabot ko. Actually, di tayo nakatulog sa gabi guys, magdamag. Dahil nagbantay tayo, and that is courtesy of Rancho Ino. Once again guys this vlog is not to humiliate yung may-ari sa inyo or i-discourage ko kayo. Well, nasa sa inyo yan. So yung vlog na to is just for awareness of others na hindi matulad sa experience na inabot namin dito. Kasi malakas kayo kay Greymon 16. Ayokong mas stress din kayo gaya ko. Wow! Gusto ko relax kayo guys. So, nasa sa inyo pa rin yun. Choice nyo pa rin yan. If ever ma-encounter nyo sa Facebook or gusto nyo mag-staycation dito sa Tanay, choice nyo pa rin yan. Basta, ako, na-share ko na sa inyo yung Rancho Ino story ko. And once again, this is Greymon 16. Maraming salamat ulit sa panonood at makikinig nyo. And this is my Rancho Ino story. Peace!